Praise the Lord. Thank you, praise team. Good morning po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Welcome po sa ating second service. At kung may katabi ka ngayong umaga, ay okay lang ba na extend mo ang iyong kamay at sabihin mo, ako'y natutuwa sapagkat ikaw ang katabi ko ngayon. Hinga po. Natuwa naman po kaya yung yung katabi ninyo. Na? So, praise the Lord. Tayo po ay isang pamilya sa harapan ng Diyos. Amen. So, wag pong mahiya sapagkat pamilya po tayo sa harapan ng Panginoon. At salamat sa Diyos sapagkat dahil po sa Kanyang presence, sa Kanyang love, na patuloy po na naranasan natin mga kapatid. Ang totoo po niyan is parang mas close pa tayo sa ating mga kapatiran kaysa mga ating mga mahal sa buhay. Ano? So, salamat sa Panginoon sapagkat totoo po kung saan ang presensya ng Lord ay nandun po ang kagalakan. Praise the Lord. Isang pribilehyo po na ako ay makapagsalita sa second service. Praise the Lord. At gusto po naming i-welcome sa ngayong umaga ang aming mga bisita. At okay lang po ba na kapag nabanggit po ang inyong pangalan ay pwede po kayong tumayo at gusto po namin kayong palakpakan at ipagpasalamat sa Panginoon. Gusto po namin i-welcome sa aming kalagitnaan si Cassie Acuna. Nandyan po ba kayo? Yan. Praise the Lord. Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa buhay mo, kapatid. Kami po ay nagagalak na kasama ka namin. At mayroon pa po sila Brother Ruel Ortal and yung buong pamilya po nila from Lawag City. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Wow! Praise the Lord. Welcome po sa Calvary Foursquare Church. Sige po, mas malakas na palakpak sa Diyos. Hallelujah! Praise the Lord. Welcome po kayo sa Calvary Foursquare Church at naririnig ko po kanina na parang dito po kayo nanggaling din. No? So, kami po ay natutuwa na makasama po ngayong umaga. At mayroon pa po ba, maliban po sa binigay po ng ating coordinator, mayroon pa po bang first timer? Baka kayo po ay magtampo na hindi niyo ako ni-recognize, Pastor. Ay, mayroon pa yan. Tayo ka, kapatid. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sorry, Brad, hindi namin nakuha yung name, pero mamaya pwede niyo pong, kung may mga pre-request po kayo or prayer item, pwede nyo pong isulat sa isang papel, ibigay nyo po kahit sino po yung katabi ninyo o sa mga ushers at makakaasa po kayo na matutulungan po namin kayo through prayer. No? So kami po ay nagagalak at aming panalangin po ay hindi po ito ang una at huli namin kayong makasama at kayo po ay welcome sa Calvary Foursquare Church. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. At sa ngayong umaga po, medyo paminsan-minsan lang ako magsalita sa second service kaya hinabaan ko po. Praise the Lord. Sa ngayong umaga, gusto ko pong patuloy na encourage kayo na maging close sa Panginoon. Kung tayo po kanina na bless at sumabay po yung faith natin doon sa ating kinanta, Waymaker, Miracle Worker, totoo po ang Diyos kahit hindi po natin napapansin, hindi po siya tumitigil sa pagkilos at paggawa sa ating mga buhay. Ganon ang ating Diyos. Hindi po siya natutulog. Ang kanyang plano ay patuloy niya pong ginagawa para sa atin. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat isa po sa mga dapat nating ipagpasalamat, pinili po tayo ng Diyos upang maging mga anak niya, tagapagmana ng kalangitan at binigyan po ng righteousness. Alam niyo po mga kapatid, sa panahong ito, in these last days, kung wala po ang righteousness sa buhay natin, talagang ang ating buhay po ay masasadlak sa kasalanan. Pero salamat sapagkat may Diyos na dakila na ibinigay si Jesus 2,000 years ago. Si Jesus ay namatay doon sa krus sapagkat nandoon po ang sanglibutan ay makasalanan at tayo po ay mapalad. Isa po tayo sa nag-response sa salvation ito, sa gift na ito, na lang iba na si Jesus. Nung tinanggap natin si Jesus, yung righteousness po ni Jesus ay na-impart sa atin. Kaya po tayo ay mayroon pong katangian na kung saan naging malapit sa presensya ng Panginoon. At yan po ang pinakadakilang bagay na nangyari sa ating mga buhay. Minsan pa po, bago tayo magpatuloy, isang pinakamalakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Medyo malamig po ang ating kwarto, no? Sana walang matutulog sa Saturday service. Ay, sa second service. Sa third service pa rin ang aking isip. So ngayong umaga mga kapatid, gusto po kayong dalhin sa isang
pag-aaral tungkol po sa isang tema na don't let your heart be troubled. God has perfect timing. Don't let your heart be troubled. God has a perfect timing. Yung ating text po, mga kapatid, yung ating passage ay hindi ko po nilagay lahat kasi medyo mahaba. Sa John chapter 11, verse 1 to 43. So, mamaya po, pag uwi ninyo, kasama po ng inyong mga take note, aralin nyo po uli. At alam ko po, may i-reveal pa ang Panginoon sapagkat ang Diyos po ay patuloy na nangungusap sa atin. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, napakahalaga ang kalagayan po ng ating mga puso. Kapag ang ating mga puso po ay diskaril, may trouble, mga kapatid, apektado po ang ating spiritual life. Apektado po ang ating paglilingkod, apektado po ating behavior, apektado po lahat, mga kapatid. Kumbaga, ang sentro ng ating buhay ay nasa puso. At the same time, mga kapatid, ang Diyos ay hindi po nakatingin sa ating appearance. Hindi po nakatingin kung sino ka, kung anong itsura mo. Ang tinitingnan ng Diyos, sapagkat ang sabi ng Bible, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kumbaga ang Diyos, mga kapatid, even sa anointing, even po sa paghalal po ng Diyos, pagpili ng mga servant sa Old Testament, mga kapatid, si David, pinili po dahil si David ay may isang pusong malapit po sa Panginoon. At tinatakan po siya na close siya sa Diyos. So, makita po natin mga kapatid, napakahalaga po sa larangan ng paglilingkod habang nandyan po yung salitang press on, mga kapatid, ang puso natin ay dapat namumonitor natin. Sapagkat kung ano ang kondisyon ng puso natin, yun po ang ating nagagawa. Especially po kanina, ang ganda po ng worship natin. Praise the Lord. Mga kapatid, I invite you na maring bitin kayo, mayroon po a night of prayer, praise and worship. Lalo po tayong mag-enjoy doon. Puro worship and may kasamang prayer. Makikita po talaga natin yung 3 oras ay parang bitin pa rin. So masarap po magpuri sa Panginoon. Kaya mga kapatid, isang dakilang bagay kung ang puso mo ay may puso kang handang magpuri sa Panginoon, mga kapatid, kahit nasa harapan ka ng labahan, kahit sa harapan ka ng may puspos ka ng problema, pero ang puso mo ay puspos ng pagpupuri, hindi po kayang talunin kung ano ang laman nito. Kasi kung ano ang laman ng puso natin, yun po ang lumalabas sa bibig. Ay kung ito'y pagsamba ang laman nito, mga kapatid, pagmamahal sa Diyos, kahit may trouble ang buhay, maglilingkod at maglilingkod tayo sa Panginoon. Kaya mahalaga. Kaya nga po, kapag yung tayo po ay nagpa-check up, chine-check din yung puso natin. Kasi kapag hindi na tumibok ang puso natin, hallelujah, ang unang susunod na hanapin mo, St. Peter na. So kapag ang puso mo ay na-diskaril, mga kapatid, nalayo sa Panginoon, pwede ding yung kinakaupuan nyo ay hindi nyo na maupuan yan. Kaya mahalaga sa buhay natin. Pero ang isang napakagandang mensahe po ng Diyos ngayong umaga, kung ikaw ay anak ng Diyos at alam mo, He's a waymaker, miracle worker, mga kapatid, don't let your heart be troubled. Huwag mong hayaan ang puso mo madiskaril, magkaroon ng problema, hindi mag-function ng maayos at hindi makita niya ang kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, sapagkat kung pumasok po ang trouble sa ating buhay, nagda-doubt po tayo. Nangihina po tayo. Yung love natin sa Panginoon, nagdi-decrease. Nawa makita natin na ngayong 2026, alam ko po lahat po tayo ay, pero lang po kung may gift kayo ng parang profit, may mga prediction po kayo. Pero tayo mga Kristiyano kasi nakasalalay lang po kung ano po yung sinabi ng Bible, no? Sinabi ng Bible, magtatagumpay tayo kahit anong taon yan. Amen. Sapagkat, mga kapatid, maring sabihin natin, Pastor, may takot ako ngayon 2026. Ang sabi kasi ng balita, hinog na daw po yung Valley Fault, yung big one, the big one. No, hinog na hinog pa. Di ba, Pastor? Simula pa lang ang bagong taon, yung bulkang Mayon ay talagang bumubuga. Kapatid, huwag po nating hayaan na matrubol ang ating buhay, ating puso. Maging sa lahat ng inyong gustong i-goal ngayong 2026, ang Diyos po ay may perfectong oras, may perfect timing ang ating Panginoon. Amen. Palakpakan nga po natin ang Lord. Hallelujah. Tingnan po natin ang passage po na ito lang po ang aking babasahin. Sabi ko nga, basahin niyo po mamaya ang buong chapter.
chapter 11, verse 20 to 21. Sabi po dito, nang mabalitaan ni Marta at dumating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria naman naiwan sa bahay. Verse 21, sinabi ng Marta, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Ito po isang panambitan o sumbong o lingwahe ng isang ate na kung saan, by the way po mga kapatid, itong pinag-uusapan natin, ito po yung sitwasyon na si Lazaro po ay namatay. And si Marta at si Maria, ito po yung mga kapatid, at si Lazaro is friend po ni Jesus. So nung bumalik si Jesus doon po ang pangbungad na salita ni Marta. Sabi niya, Lord, Jesus, kung dumating ka lang sana nung nagkakasakit pa si Lazaro, sana buhay siya ngayon. Grabe no, mapatid. So makita natin may trouble pong nangyari. May masalimuot at masasabi nating nagkaroon ng impact. Ay, nawalan sila ng pag-asa, ng problema, na mighati sila. Pero mga kapatid, makinig po tayong maiging ngayong umaga sapagkat may sasabihin ang Diyos na dapat kung ikaw ay isang Kristiyano, huwag mong hayaan magkaroon ng trouble ang puso mo sapagkat kahit hindi mo nakikita, kahit hindi ka aware, ang Diyos po ay may ginagawa sa ating buhay at perpekto po ang kanyang timing. Hindi po nahuhuli ang Panginoon. Tingnan po natin unang points ko mga kapatid. Hallelujah. God is in control of everything. Nung dumating si Jesus, kasi po si Lazaro ay nagkasakit, ang ginawa po ng magkakapatid, nagsulat po sila kay Jesus. Pinadala kay Jesus. Na Jesus, yung mahal mong kaibigan ay may sakit. So ibig sabihin kapag may sakit, nag-iimbita po na baka pwede mong dalawin. O baka, nandun po yung kaisipan kasi nila, nakita nila si Jesus, nung siya ay nagmi-ministry, si Jesus po ay nagpapagaling. Aba, Lord, nakita ko na ang lumpo ay lumalakad, ang bulag ay nakikita. Panginoon, may sakit ang iyong kaibigan. Baka naman, pagalingin mo siya. Yun po yung kanyang panalangin. Hindi lang po na-specific. Pero mga kapatid, nung narinig ni Jesus sa verse 4a, mga kapatid, narinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, hindi ikamamatay ang sakit na ito. Hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Dito po pinapakita na ang ating Diyos, yung Jesus na sinasamba natin, He control everything. Pinabalita sa kanya yung sitwasyon ni Lazaro, pero si Jesus nagsalita for the future. Pinapakita niya po yung kanyang sovereignty. Pinapakita niya yung kanyang kapangyarihan na kanya pong sinasabi sa atin din ngayong umaga na kontrol niya po ang lahat ng bagay. Huwag po magulumihanan ng ating puso. Amen. Amen po, second service. Amen. Na dapat magtiwala sa Panginoon. Kasi hawak niya ang bukas. Isa pong pruweba kung bakit po masasabi natin si Jesus, control niya ang lahat ng bagay. Naalala niyo po ba na sa passage sa Bible na si Jesus po ay kasama ng kanyang mga alagad. Tumawid po sila sa lawa. Pero si Jesus, that time, si Jesus natutulog. At yung ibang mga tripulante, kumbaga yung kanyang mga disciple, mga kapatid, ninenervyos na. Hinahagis lahat ng kanyang laman ng bangka. Although na sila po ay mangingisda at sanay po sila sa storm, sanay po sila sa malalaking alon, at siyempre hindi po bago sa kanila. Pero yung storm na kanilang sinalubong, kapatid, nataranta sila. Ibig sabihin, hindi po basta-basta. Pero sa gitna ng hindi basta-bastang storm, naranasan ng kanyang mga alagad, si Jesus po ay natutulog. Yan po ang ating Diyos, prinsipe ng kapayapaan. Amen. Kung panghahawakan po natin sa puso natin, my God is a control of everything, dapat po maisilang ang kapayapaan sa ating puso. Amen. Nagtitiwala tayo sa Panginoon.
Ano pong ginawa ng mga alagad, mga kapatid? Ang sabi nila, Jesus, ano ka't natutulog ka dyan? Hindi mo ba alintana na tayo lulubog na? Grabe, no? Takot na takot mangingisda, takot sa alon. Kasi nga hindi sila pamilyar. Sobrang lakas. Ano po sagot ni Jesus? Ano't kayo'y natatakot? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Tumayo si Jesus. Ano pong kanyang sinabi? Hangin, tumigil ka. Alon, dagat, pumayapa ka. At nagkaroon ng great calm. Instantly. Maging po ang nature sumusunod kay Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Ganyan ka-powerful ang Diyos nating sinasamba. Calvary Foursquare Church, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kaya niyang kontrolin ang lahat ng bagay ayon sa kanyang kalooban. Kaya huwag po nating hayaan na masira ang ating loob. Bagkos pumunta po tayo sa pagtitiwala. Kung nagtiwala ka ng 2025, higit na magtiwala ka ngayong 2026 kasi yung Jesus na kasama natin noong 2025, Jesus na nagkontrol noong 2025, yan din yung Jesus na kasama natin sa 2026, yan din ang magkukontrol sa 2026. Amen. Hallelujah! Sige po, malakas na palakpak sa Diyos. Hallelujah! Ang sabi po ng kanyang mga kapatid, Jesus, may sakit yung kapatid, yung kaibigan mo. Pero si Jesus, wala. Hindi niya ikakamamatayan. Grabe, no? Parang kung ikaw mag-iisip, wala, kaibigan niyo, parang walang concern. Di ba? Parang gano'n lang iisipin mo. Pero si Jesus, alam niya kung ano mangyari sa kinabukasan. Kaya dapat ang gawin ng isang mananampalataya, lahat po ay pagkatiwala sa ating Diyos. Amen! Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Pangalawang bagay, mga kapatid, gusto ko pong dalhin sa inyo, God has a purpose in everything. Sabi po dito sa letter B ng verse 4, nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Mga kapatid, walang inaalaw ang Diyos na pangyayari sa ating mga buhay kung wala siyang purpose. Yan pong pakatandaan natin. Kasi kung minsan, sobrang ma-emosyon tayong mga Kristiyano. Hindi po tayo nagmamatured. Kumbaga, Lord, kung kailan pa ako naging faithful? Panginoon, nandito na nga ako naglilingkod. Bakit ang dami kong sinasalubong? Kapatid, sandali lang. Mahal po tayo ng Diyos. Control niya ang lahat ng bagay. Inaalaw ng Lord yon kasi may purpose siya for His glory. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Wala pong isang dakilang blessing at higit pa sa isang blessing na ikaw ay piliin ng Diyos. Diba? Mga kapatid, ang dami-daming tao kababayan sa balat ng lupa. Bakit si Mary ang ginamit? Kaya nga sinabi ko, bukod tangi kang babae. Kasi dahil sa iyo, hallelujah, maisisilang ang manunubos. Ibig sabihin, ang Diyos nagseselect ng mga tao para maging daluyan ng glory para sa ating Panginoon. Ay kung ikaw nakakaranas ng mga bagay na katulad nito, mga kapatid, i-allow mo ang presence ng Lord. Humingi ka ng tulong sa Panginoon. Humingi ka ng lakas sa Diyos. At hayaan mong mangyari ang kalooban ng Panginoon sapagkat wala nang hihigit pa sa bagay o sa buhay na kung saan inaalaw ng Diyos na magbigay ng glory sa Kanya. Sino po ba tayo para magbigay ng glory sa Diyos? Wala. Basahan po tayo sa Panginoon. Kinahabagan lang nga po tayo eh. Pero nung tayo tumanggap kay Jesus, inaalaw ka na pala niya na magbigay ng glory sa Panginoon. Di ba? Ang galing! Yun po ang isang pribilehyo na dapat nating makita, Lord. Kaya nga sabi ni Jesus, Lord, hindi ang kalooban kong masunod, kundi kayo. Kasi mapaparangalan ang Ama kapag sinunod ni Jesus. Amen po. Kapag tayo po ay nakaranas ng mga pagsubok, mga kapatid, dahil sa pagsubok na yan, may purpose ang Panginoon to cultivate your faith, maging stronger ka, mga kapatid. At the same time, kapag na-survive mo yan, sasabihin mo na tagkumpayan ko ang pagsubok nito, mabuti ang Diyos. Hindi ka mapipigilan, I'm sure, hindi ka mapipigilan na magsabi, mabuti ang Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Kapag nilabas mo na yung bagay na yon, nag-glorify ang Panginoon.
Amen. Huwag niyo pong isipin na pinapahirapan kayo ng Diyos kapag may pagsubok. May layunin po siya. Amen. Palakpakan nga po natin ang Lord. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, habang inaaral ko to, sabi ko, Lord, ano po ba ang nais niyo? Totoo po niyan is, sabi ko, Lord, ngayong 2026, Lord, gusto ko maiba. Kung naging faithful ako noong 2025, pero hindi ako faithful, Lord. Gusto ko pa mas higitan pa yung aking paglilingkod sa inyo ngayong 2026, Lord. Kung may mga journey or mga programa ka sa buhay ko, Panginoon, ayaw ko ma-miss kahit isa doon. Gawin niyo po yung nais niyo, Panginoon. Alam niyo po, hindi pa po natatapos ang month of January ay may purpose ang Diyos. Kung nakita niyo po, first service kasi palagi yung misis ko, si Shine, ilang beses po kami nagpa-laboratory, pero namamayat po siya. And itong bandang huli ay nakita po doon sa kanyang result is mayroon po siyang, ano ba yung sakit na yun? Kasi hindi ko iniintindi. Pinapasa-Diyos ko kasi. Thyroid, ano naman? Ganun po, hypothyroid. Yan. Sabi ko, Lord, wow, ang ganda naman ng 2026. Panginoon, alam ko may purpose ka kung bakit nagkaroon siya ng karamdaman. Alam niyo po, inipon ko yung mga anak ko. Sabi ko, may sakit si mami. Pero si Jesus ay manggagamot. Amen? Sabi ko, based sa ating panampalataya, gagawa tayo ng paraan and pupunta tayo kung ano ang layunin ng Panginoon. Nagkaroon po kami ng agreement. Yung dalawa kong anak, sabi ko, walang matutulog every night na hindi magpipray kay mama niya. Nakita ko po na through that problem, ay nakaka-isang linggo pa lang kami, nakikita ko po, yung mga anak ko natututong mag-pray. Sabi ko, Lord, kung gusto mong itaas yung prayer life ko, Panginoon, do it! Sabi ko sa Panginoon, Lord, I accept this challenge. I believe, Lord, may dakilang purpose ka kung bakit ito dumating. Kasi gusto mong i-elevate ang aking pananampalataya. And I praise the Lord sa 1 week pa lang po naming agreement na aking mga anak. Oh, hallelujah. Yung prayer ko umiba at naging intentional po ako sa prayer. Kung bakit ganito po ako ka-bold mag-preach ngayon? Because of prayer. Mga kapatid, huwag po tayong magtatampo sa Panginoon. Always, alamin po natin na may programa po ang Diyos sa atin. Sabi ko, Shine, huwag kang matakot. Magalak ka kasi pinili ka ng Diyos na mag-declare ng glory para sa kanyang dakilang pangalan. Sabi ko, Lord, salamat. Yung proseso mo, Panginoon, gawin mo. Hallelujah. Sapagkat, Panginoon, ito lang ang pwede namin gawin ng magbigay ng glory sa iyo. Pero kung walang nangyari sa buhay namin, Panginoon, ano ang aming sasabihin? Amen. Nag-get niyo po ako. Huwag po kayong matakot. Our God is in control. Amen. Alam niya po yung kanyang ginagawa. Pinaprocess niya po ang ating buhay dahil gusto niya tayong magbigay ng glory at gusto niya tayong gamitin. Amen. Hallelujah. Kasama natin si Jesus. Oh, purihin ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang totoo niyan, kapag nakaka-experience ka ng mga ganong bagay, entitled ka po, isa ka sa pinipili ng Diyos na makaranas ng himala. Ay, kinakanta natin kanina, Waymaker, Miracle Worker. Tapos wala tayong maranasang experience. Mga kapatid, salamat. Pinakita po dito ni Jesus. Sabi niya, yung karamdaman ni Lazaro, hindi niya ikamamatayan. May purpose ang Diyos to glorify His name.
Amen. Lahat ng inyong pinagdadaanan ngayon mga kapatid, magpatuloy lang kayo, magtiwala sa Panginoon. Siya po, hawak niya ang lahat ng bagay, kontrol niya ang lahat ng bagay. Magpatuloy lang kayo sapagkat may layunin ng Diyos na ikaw ay magbigay ng glory sa kanyang dakilang pangalan. Diyan sa iyong tahanan, makikita ang iyong pananampalataya, makikita ng iyong mga kapatid, makikita ng iyong mga magulang na ikaw ay nanampalataya sa Panginoon in spite of that problem, ay nanatili kang tapat sa Diyos at kapag nagtagumpay ka, sila din ay magpupuri sa Panginoon. Oh, hallelujah. Gumagawa ang Diyos kahit hindi po natin napapansin, hindi po siya tumitigil. May purpose ang Lord sa buhay natin. Amen. Amen po. Mag-undergo po tayo, mag-flow po tayo sa purpose ng Panginoon. Amen. Palakpakan nga po natin ang Lord. Hallelujah. Oh, purihin ang Panginoon. Pangatlong bagay mga kapatid. God has a perfect timing in everything. Makita po natin dito mga kapatid, nung na-receive po ni Jesus, yung telegram, di ba? Telegrama pa dati. Lala ko dati yung mga telegrama sa Mindoro, wala pa kasing cellphone, wala, parang tanda ko natin. Sabi niya, nak, uwi, tatay, patay. Ganun mga telegrama dati, shortcut. Hindi ko po alam kung anong klaseng pananalita ang ginamit para kay Jesus. Pero alam niyo po, nung narinig ni Jesus, nung na-receive niya yon, sabi sa verse 6, gayon man, nagpalipas pa siya doon ng 2 araw mula nang mabalitaan, may sakit sila sa roho. Ala, di ba emergency yun? Eh, kung tayo po, diba, ay sige, impake na. Oh, huwag nyo intindihin kung mga ano ang dadalhin. Basta, makarating tayo. Diba? Emergency! Pero si Jesus, wala, nagkuyakoy pa doon 2 araw. Namasyal pa si Jesus. Natawagan ni Maria at ni Marta. Jesus, pumunta ka. Kasi yung kaibigan mo kami habilin sa'yo. Pero si Jesus, wala, nagpalipas pa ng 2 araw. Makikita po natin dito, yung Diyos po natin may perfect timing sa buhay natin. Amen. Sige po, mas malakas ng palakpak sa Panginoon. Huwag kang malungkot kung natapos ang 2025, hindi mo na-shoot kung ano ang gusto mong ma-achieve sa buhay. Kaya nga binibigay ang 2026 kasi po, ang mga Israelites, bago po dumating ng wilderness, wala. Kinapon muna sila doon sa wilderness. Sa wilderness, inayos ang kanilang puso. Inayos ang kanilang pananampalataya. At may perfect timing po na sila po ay nag-across sa Jordan River para po doon sa land of promise. Tinawid sila ng presence ng Panginoon. Kasi ang sabi niya, bantayan ninyo ang Ark of Covenant. Kapag nakita niyong dumaan na, sumunod na rin kayo. At habang ang mga bit-bit nito ay nakatungtong doon sa tubig, hindi aagos ang tubig, makakatawid tayong lahat. See? Ina-assure ng Diyos ng kanyang presence. Ganon kadakila, ganon kaplano ang Panginoon. May perfect timing po ang Diyos sa ating buhay. Kaya wag po kayong malulungkot, wag kayong magdadamdam sa Panginoon. Lord, bakit hindi mo binigay yung promotion na ito? Panginoon, sana milyon yun, bakit hindi ko na-book? Kapatid, ang Diyos ay may perfect timing sa ating buhay. Kung kita niya, handa ka, ibibigay ng Diyos. Amen. Kaya nga po, oo, hindi, maghintay ka. Ay kung hindi ka kasi preparado, kapag pwede kang madiskaril, pwede kang malula, at pwede kang mawala sa paglilingkod. Kapag na-bless ka ng sobra-sobra, ay baka, hindi ka naman nalangin ng for healing kasi alam mo, may mga kaibigan kaya kung bayaran kung sino ang pinakamagaling na specialist na doktor. Di ba? Baka magpatayo ka ng hospital kasi may kayamanan ka. Pero kapag yung simple lang buhay mo, wala, Lord, pagalingin mo ako. By Jusek and Lord, pagalingin mo ako. Yun ang kayang afford natin. Bumabalik po tayo sa pananampalataya. So makita po natin mga kapatid, may plano ang Diyos sa buhay natin. Kasi kaya tayo manampalataya, ang dapat sumibol at yumabong yan, yung pananampalataya natin. Amen. So kung may ipapakita tayo sa Diyos ngayong 2026, hindi po yung ating mga mukha. Hindi po kung ano yung aura natin. Ipakita po natin yung faith natin sa Panginoon. Kasi ang sabi po ng Bible,
Kapag may isang panampalataya kasing laki ng butil ng mustasa. Oh, sabi niya, utusan mo ang bundok tumalon sa dagat. Ibig sabihin, may miracle kasi may gagawa ang Diyos dahil may faith po tayo. Amen. Amen po, young people. Amen. Ibibigay, i-deliver ng Lord ang inyong mga future sa perfect timing. Kailangan maniwala tayo. Kailangan ayusin natin ang ating puso. So makita po natin mga kapatid, si Jesus nag-delay. Si Jesus nagpaliban pa ng 2 araw. Kasi nga po, alam ni Jesus, kahit mapapunta ako, kahit mag-response kagad ako, ay wala din. Kahit magpahuli ako, wala din. Kasi alam na niya na hindi mamamatay si Lazaro. Pero doon sa istorya po, talagang namatay si Lazaro. Makikita natin mamaya na kung gaano po kadakila ang ating Diyos. So, mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang Diyos ay may perfectong timing. Hingin po natin, i-anchor po natin ang ating faith sa salita ng Lord. Magtiwala po tayo, mag-flow po tayo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Lord, hallelujah! Baka naman, alam ko Lord na ngayong 2026, ito ng perfect timing. Oh Lord, makapag-asawa na ako. Praise the Lord. Lord, mapopromote na ako. Lord, yung business na pinlano ko noong 2025, ngayong 2026, Lord, ipa-dedicate ko na yan, may pa-blessing na. Wow, praise the Lord. So mga kapatid, ang lahat ng bagay, kontrolado ng Diyos, may purpose ang Diyos, at may perfect timing ang ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng Lord. Pang-apat, mga kapatid, God is deeply concerned about what is happening to you. Ang Diyos po ay mayroon pong concern, may simpatya sa atin. Tingnan po natin itong pangyayaring ito. Nung si Jesus ay bumalik na, pumunta siya doon, bagamat dineclare niya nung una, sabi niya, hindi ikaw mamatay ni Lazaro, pero nangyari po, si Lazaro ay namatay. Kaya nga po, nung nalaman ni Maria at ni Marta na si Lazaro po ay papalapit, si Jesus ay papunta na sa kanilang lugar, sinalubong ni Maria at ni Marta. At kung saan mga kapatid, pagkita nila, siyempre best friend, diba? Humagulhol itong magkapatid sa harapan ni Jesus. Talagang ramdam nila, Lord, sana kung dumating ka lang ng mas maaga-aga, sana nagawan pa ng paraan si Lazaro. Kasi alam namin, makapangyarihan ka. So yung hagulhol nila, mga kapatid, pinapakita dito, mga kapatid, sabi sa verse 33, nahabag si Jesus at nabagabag ang kanyang kalooban. Gusto ko pong sabihin sa inyo na ang ating Diyos, alam niya po, sinasamahan niya po tayo sa panahon na tayo po'y may pinagdadaanan. Amen. Amen po. Hindi po kayo iniiwan ng Panginoon. Sabi pa po doon sa verse 35, kapatid, pinakamaiksing verse sa Bible, hindi lang po basta lang nabagabag ang kanyang kalooban. Tumulo ang kanyang luha. Sabi po doon, tumangis si Jesus. Ganun po kasimpatya ang ating Panginoon. Kitang-kita ng Lord ang iyong mga dinadanas. Kita ng Panginoon ang iyong pinagdadaanan ngayon, kapatid. Kitang-kita ng Lord kung ano ang iyong sitwasyon. At nararamdaman ng Panginoon ang mga bagay na yan. Mayroon nga pong isang ilustrasyon na nagsasabi. Nung naglalakad siya sa dalampasigan, sabi, masaya siya. Wow, ang dami kong blessing. Siyempre, habang masaya siya, worship siya sa Panginoon. Nagpupuri siya. Sabi niya, Lord, nakausap niya ang Diyos, ay nag-reveal sa kanya, 2 paa, 2 bakas. Sabi niya, Lord, ako ito, ikaw iyan, sinasamahan mo ako sa tagumpay ko. Ay dumating yung pagsubok. Sabi niya, Lord, naglulong ako sa iyo. Hirap na hirap ako, Panginoon. Panginoon, ang daming pagsubok. Parang gusto ko nang sumuko. Pupunta ako doon sa dalampasigan. Pwede ba mag-reveal ka? Pwede ba, Lord, kausapin mo ako? Kasi parang gusto ko nang sumuko.
Alam niyo po, nung naglakad siya sa dalampasigan, nalungkot siya. Kasi paglingon niya, ang nireveal sa kanya, isang bakas na lang. Isang tao na lang naglalakad. Sabi niya, Lord, wala ka pala eh. Iniiwan mo pala ako pag may problema ako. Panginoon, hindi mo ako mahal. May narinig po siyang tinig. Sabi niya, anak, nagkakamali ka sa iniisip mo. Sa panahon ng problema, sinasamahan kita. Inaaruga kita. Niyayakap kita. Ang katotohanan, yung bakas na nakikita mo, hindi mo yan bakas. Bakas ko yan dahil kinakarga kita. Sa panahon po may problema tayo, kasama po natin ang Panginoon. Amen. Amen po. Sa panahon na ikaw may pinagdadaanan sa buhay, may pinaglalaban sa buhay, may purpose ang Diyos, pero hindi ka iniwan, sapat po ang pangangalaga ng Panginoon. Ganyan po kabuti ang ating Diyos. Kaya hindi po tayo nagkamali na sumunod kay Jesus. Hindi po tayo nagkamali na ibigay po ang ating pagsamba, pagtiwala, at ipagtiwala po ang ating kaluluwa sa Panginoon. Kasi nga po, secured kapag si Jesus ang ating kasama. Sabi niya, kahit may kamatayan, sabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Hallelujah! Kaya nga po, hinamon po ng salita ng Diyos, nasaan o kamatayan ng iyong kamandag. Kala kasi ng Satanas, kapag namatay, tapos na, wala. Ay si Jesus, sa ikatlong araw, nabuhay na maguli para sabihin ang lahat ng sumampalataya sa Kanya kahit mamatay ay muling mabubuhay. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Bago ko po ituloy ang aking pangangaral, aking preaching ngayong umaga, gusto ko lang pong magbakasakali habang nakayuko po ang ating mga ulo. Mga kapatid, pinag-uusapan natin yung patuloy na pangangalaga ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Gusto ko lang po magbakasakali, baka mayroon po sa ating kalagitnaan na until now, hindi mo pa natatanggap si Jesus. Mahal ka ng Panginoon, hindi ka aksidente na pumunta ka dito sa loob ng church na ito. Ito'y plano niya, purpose niya, na marinig mo na minamahal ka ng Diyos. Siya'y namatay, si Jesus namatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyong kaligtasan. Gusto kanyang bigyan ng kaligtasan. Kung tatanggapin mo si Jesus bilang sariling tagapagligtasan, sabi doon, hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, sino ka man, gusto ko lang po magbakasakali, maging po mga nasa online, kung gusto mong tanggapin si Jesus as a Savior, sumunod ka sa prayer na ito. Panginoong Yesus, salamat po sa iyong salita na kung saan ikaw pala'y namatay doon sa krus dahil sa iyong pagmamahal sa akin. Humihingi po ako ng kapatawaran. Patawarin mo ako sa aking kasalanan. Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka. Simula ngayon, ikaw ang hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po sa kaligtasan. In Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Concern po ang Lord sa atin. Alam niyo mga kapatid, kung di concern si Jesus sa atin, sana hinayaan niya lang tayo na walang connection sa Diyos. Kasi kapag wala kang koneksyon sa Panginoon, ang sabi ng Bible, ang lahat ay nagkasala at wala pong naging karapat-dapat sa mapamantayan ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Siyempre kapag kamatayan, kapahamakan. Ay langit, impyerno na lang pupuntahan ng tao. Pero salamat, concern si Jesus. Ang sabi niya sa Ama, Ama ko, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi kalooban mo. Ibinigay niya ang kanyang sarili. Actually po, 7 word lang ang nabingkas ni Jesus. Hindi talaga siya nagreklamo hanggang sa mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang unang salita pa, sabi niya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Grabing concern. Amen? Kita niyo po ba yun? Kaya nga sabi ni Pastor Gilbert, sabi niya, ang totoo niya kapag ikaw isang tao sa balat ng lupa,
kumakain ka 3 times a day, namamasyal ka sa Shoemart, pero kung hindi mo nasalubong si Jesus, ang lakad mo papuntang impyerno. Pero dahil nasalubong natin si Jesus, nasabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Kung gusto mo pumunta sa langit, lumapit ka sa akin. Kaya nung tinanggap natin, kapatid, ang sabi ng Bible, tayo po'y naging mga anak ng Diyos. At si Jesus ay pumunta sa langit. Ang sabi niya, huwag maglumihanan ng iyong puso. Pupunta ako doon sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Pupunta ako doon at ipaghahanda ko kayo. At kapag naipaghanda ko na kayo, babalik ako at kukunin tayo. Amen. Kaya po mga kapatid, sobrang concern ng Lord sa atin. Pastor, sa mga kon lang yan eh. Hindi po, pinakita ni Jesus, ultimo po sa kanyang kapanganakan. Praise the Lord, kasi tayo po ay nasa pinanganak sa Manila Doctor, sa Cardinal, sa magagandang hospital. Pero si Jesus po, wala, sabsaban. Doon po sa mga kwadra ng mga hayop. Ipinakita po doon, ultimo po, hanggang sa laylayan ng ating lipunan, hanggang sa pinakamataas, inabot ni Jesus, wala siyang pinili, minahal ng Diyos ang sanglibutan. Salamat sa Panginoon for that concern na kung saan ipinakita niya kay si Jesus nung makita niya yung kanyang magkakapatid, si Maria at si Marta, tumangis si Jesus. Ramdam ni Jesus. Kaya nga po, huwag po kayong masisiraan ng loob. Alam ng Panginoon kung ano po ang inyong dinadaanan. Ang gusto lang ni Jesus, madaanan natin yan na tumatawag at nanatili tayo sa Kanya. Huwag po tayo mag-alala, hindi po tayo pababayaan ng Lord sa journey yan. Amen. Hindi po ganun ang ating Panginoon, iniiwan tayo. Tayo po'y Kanyang sinasamahan. At kapag kasama po natin siya, wala pong salang-alang na masasabi po natin, magtatagumpay tayo dahil kasama po natin ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Panglimang bagay po mga kapatid, sabi po doon, stay firm in your faith. God is about to do something great. Stay firm in your faith. God is about to do something great. Manatili po tayo sa ating mga pananampalataya. Patatagin po natin ang ating pananampalataya. Maging strong po tayo. Tayo po'y manatili sa Panginoon sapagkat gumagawa ang Diyos ng mga bagay na dakila para sa atin. Naniniwala po ba kayo? Amen? Tatlo lang. Naniniwala po ba kayo? Amen? Mga kapatid, totoo na ang Diyos ay may panukala. Sabi po ng John 10:10, si Satan pumunta dito to destroy. Gusto niya sirain ang pamilya mo. Gusto niyang wasakin yung ating future. Gusto niya sirain, madiskaril tayo. Gusto niyang samahan natin siya sa impyerno. Pero si Jesus pumunta dito to give abundant life. Amen. Yan po ang hahawakan natin. Gagawa ang Diyos ng mga bagay na magaganda. Kaya pasalamat po yung mga parents na kung saan inuna ang inyong panganay na makakilala sa Panginoon dahil yung panganay mo na natili sa paglilingkod sa Panginoon. Kung kaya't ang gospel ay nailagay sa inyong pamilya, na dumating sa inyong tahanan, kaya ang buong pamilya ay nakapaglingkod, nakakilala sa Diyos. So makita po natin mga kapatid, gumagawa ng miracle ang Panginoon. Gagawa ang miracle ng Diyos sa ating mga buhay. So makikita po natin mga kapatid sa verse 40, sabi po kasi nung magkakapatid, sabi niya, Lord, hinahanap ni Jesus, saan ba nilibing si Lazaro? Siguro nabagbag yung puso niya. Umiyak siya. Saan ba nilibing? Akala po nung magkakapatid, ay gusto lang talagang makita kasi, sorry Lazaro ha, kaibigan ko, sorry, hindi na kita nadalaw. Kumbaga mananaghoy din si Jesus. Pero sabi ni Marta, Lord, sabi niya, huwag mo nang pilitin pang pabuksan ang libingan. Lord, pa-late-late ka kasi nang dating. 4 days na siyang nailibing. Sabi po ni Marta doon sa passage kung babasahin natin, namamaho na siya ngayon. Walang kapag-asa yung ganung salita. Ay siyempre, kahit ikaw may faith, ay kung namamaho, sige, wag na lang. Ipasa Diyos na lang natin yan. Kapatid, parang matitigilan. Pero kinontra siya ni Jesus, ang sabi po dito sa verse 40, sinabi ni Jesus, di ba't sinasabi ko sa iyo,
na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Kung sasampalataya ka, kung maniniwala ka, makikita mo ang kalwalhatian ng Panginoon. Hallelujah! Kasi walang imposible sa Diyos. Para kay Maria, pag ako lang yun, Lord, sasaktan mo lang kami, makikita ko na naman yung bangkay ng kapatid ko, iiyak na naman kami. Hindi nila nakita na dahil sa pananampalataya, pwedeng gumawa ang Diyos ng himala. Kaya mga kapatid, we are believers. Kaya ngayong believe, kasi gusto ng Lord makita yung faith natin. Amen. Kung may ipipresent again, kung may ipipresent po tayo 2026, yan po yung faith natin. Kasi kapag may faith tayo, hallelujah, gagawa ang Diyos. Kahit hindi po natin alam, gumagawa ang Diyos. Kaya, salamat sa Panginoon sa kanyang katapatan. So nakita po nila mga kapatid na si Lazaro ay talagang mahal. Sabi po nung nandoon mga nakapalig, mahal niya talaga. Umiyak si Jesus eh. Kaya mga kapatid, kinukunik anumang proseso ng buhay natin, mga kapatid, makinig po kayong maigi, anumang proseso ng buhay natin na nilalayo ng Diyos, nangangailangan po ito ng ating pananampalataya mangyari po ang kanyang gustong mangyari sa buhay natin. Huwag po nating iwanan yung faith natin. Kapag binabasa nyo ang Bible, mga kapatid, huwag nyong basahin na parang books lang yan na normal na books, kundi saliksikin natin at yes, Lord! Naniniwala ako, Panginoon. Lord, kiniklaim ko ito by faith in the name of Jesus. Alam mo, kapatid, ang salita ng Diyos, ang sabi ng Bible, hindi po babalik sa Kanya na walang kabuluhan, meaning to say, mangyayari kapag sinabayan ng pananampalataya. Amen. Kaya, salamat sa kabutihan ng Panginoon. Pang-anim, mga kapatid, hallelujah. At ito po yung panghuli ko. Nothing is impossible with God. He bring breakthrough into your life. Wala pong imposible sa Diyos. Papadaluyin niya ang mga bagay, yung breakthrough, mga kapatid, kasaganaan, kung anong mga bagay na nilalayo ng Panginoon sa atin, papadaluyin niya sa ating buhay. So makita po natin, mga kapatid, na sa verse 43, si Jesus, pinakita niya, pinabuksan niya yung tomb, yung libingan. At sabi po ni Jesus dito sa verse 43, pagkasabi nito, ay sumigaw siya. Sabi ko nga po sa inyo kanina, gusto ko po, kaya po hinighlight ko yung salitang sumigaw siya. Gusto ko pong mapansin natin na si Jesus po ay nagsalita, na sabi doon, Lazaro, lumabas ka. Si Lazaro po napatay, binalot po yung kanyang buong katawan. Ay, palagay natin mga kapatid, buhay ka. Antag doon, balutin lang yung buong katawan ng tela. Siyempre po kahit pa, may nagsasalita ka ba? Di ba? Malagyan lang ng earphone yung ating tenga. Hindi natin marinig kung ano nangyari sa kapaligiran. Ay, how much more to patay? Imposibleng mapakinggan niya yung salita ni Jesus. Pero si Jesus, ay, Lazaro, labas na! Grabe. Ibig sabihin po, powerful ang salita ni Jesus. Wala pong Jesus na bababa dito kasi may bababa Jesus dito. Matataranta tayo. Kapatid, sapat na po ang inyong mga Bible na inyo pong kunin ang salita ng Diyos. Amen. Ang salita na inyong inaaral, inyong pinapakinggan. Yan po, ang sabi ng Bible, is mabisa, magkabilay talim, at pumapasok. At ang salita ng Diyos ay kapangyarihan. Hallelujah. Sabi ni Paul, kaya hindi ko kinakahiya ang gospel. So makita natin mga kapatid, na si Jesus mismo nagsalita. Kung tayo po as a believers, na kung saan mayroon pong relasyon sa Panginoon, kung gagamitin din po natin ang mga salita ng Lord na ating natutunan at i-apply po natin ito na mayroong pananampalataya, naniniwala ako mga kapatid, sapagkat ang sabi ng Bible, kung tayo po'y tatawag sa pangalan ng Panginoon, tayo po'y susunod sa Kanya at maniwala, sapagkat kay Jesus, ibinigay na po yung karangalan, yung kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya nga po sabi sa kanyang mga disciple, go! Purihin ang ating Panginoon. Walang haba nito.
Pinagbasa mo ako. Sige po. Okay. Sige. Partial pa lang nabasa ko. I-correct mo na ako mamaya, baka hindi ko na mag-gets. So, makita natin mga kapatid, na si Jesus ay makapangyarihan. Walang imposible sa ating Panginoon. Kaya, maring kayo po ay may mga kalalagayan ngayon na nagpa-check up kayo at sinasabi, ay wala. Kainin mo na lahat ng kainin mo. Pag sinabi ng doktor na gano'n, kabahan ka na. Pero kapatid, salamat. Yung pananampalataya natin kapag i-present natin sa Lord, walang imposible sa Diyos. Amen. Sige po, wag po tayong matakot mag-clap sa Panginoon. Hallelujah. So makita natin mga kapatid, nung si Jesus ay sumigaw, Lazaro, lumabas ka. Oy, maya-maya lumabas si Lazaro, nakabalot. Grabe, sabi ko, Lord, paano nakalabas si Lazaro? Ay, nakagapos siya. Basta Lord, kapangyarihan mo yun kasi hindi ko maabot ng aking isip. Lumutang si Lazaro, ano yung multo? Basta Lord, walang imposible kasi sa Panginoon. Amen? Kahit sabihin pa ni Marta na, Lord, namamaho na siya ngayon, huwag ka nang makialam. Dapat nung tinelegramahan kita, nag-response ka agad, siguro may nangyari pa. Diba? Kasi sabi niya, Lord, kung dumating ka lang, hindi sana patay. Ganun po ang ibig sabihin ni Marta eh. Pero kapatid, may perfect timing ang Lord para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Hindi nahuli ang Diyos sa ating buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung may mga bagay na hindi po natapos noong 2025, kapatid, may 2026 na inaalaw ang Lord para i-fulfill ang mga bagay na yan kasi perfect timing ang Panginoon. Hindi po nahuhuli ang Diyos. Ilagay po natin ang pagtitiwala sa Kanya. Kaya sabi niya, kung naniniwala ka, kung sumasampalataya ka, makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos. Tingnan po natin mga kapatid, sa verse 44, lumabas nga si Lazaro at nababalot ng tilang panlibing ang mga kamay at paa. May nakabalot ding tila sa mukha niya. Inutos ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya nang makalakad siya. So makita natin ito mga kapatid, na bakit ko po dinugsong doon sa ating number 6 na points natin. Nothing is impossible with God. He brings breakthrough into your life. Makita po natin mga kapatid. Si Lazaro patay. Si Lazaro binalot po ng telang panglibing, pangpatay. Si Lazaro lumabas, nakabalot ng tilang panlibing. Patay. Pero nung sinabi ni Jesus, kalagan niyo siya para makalakad. Uy, grabe. Kalagan niyo siya para makalakad. Kapatid, kapag na-encounter natin ang presence ng Lord, dadaloy ang breakthrough sa ating buhay. Kaya kung may pagpupukusan po tayo ngayong 2026, yung ating pong masunggaban ang presence ng Panginoon. Kasi may layunin ng Diyos na ikaw ay magbigay ng glory sa kanyang dakilang pangalan. Oh, hallelujah. Sabihin man ng iba, ay wala kang saysay, wala kang mararating. Kapatid, okay lang yan. Normal lang yan. Kasi doon din nasusulat, sabi doon, kung sabi niya, daming pinagaling si Jesus, pero yung kanyang kaibigan, kung mababasa niyo po dyan, hindi niya napagaling. Daming ko niyan. Mas paniwalaan niyo, may breakthrough kapag tayo po nasa presence ng Panginoon. Kahit sabihin pa niyan, third degree cancer, mga kapatid, stage 4. Kung ikay sasampalataya, walang imposible sa Diyos. Kasi inilagay niya yan para mag-glorify ang kanyang dakilang pangalan. May purpose ang Panginoon. May layunin ng Diyos
Pero doon sa final, mga kapatid, na dapat gusto kong ipaintindi sa inyo, may breakthrough kapag nakatagpo natin ang presence ng Panginoon. Amen. Kahit sabihin natin, Kristiyano ka, pero kung di ka lumulublob sa presence ng Lord, kapatid, ang iyong karakter, ang yung buhay, ang iyong spiritual, hungkag pa rin po yan. Alam niyo po yung salitang hungkag, yung parang sako na nakatayo pero walang laman. At kapag hinipan, tumba, wala pa kasing laman. Walang matigas sa loob. Pero kung ikaw ay nagbababad sa presence ng Lord, sa salita ng Lord, titibay at titibay ka at i-honor ng Lord ang iyong pananampalataya at i-deliver ng Lord kung ano ang para sa iyo in perfect timing. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Tinatawagan ko po ang ating praise team. Hallelujah! Praise the Lord! Ang Diyos po natin ay Diyos na hindi nagbabago. Kaya nga po palagi naka-display dyan. Pagpasok nyo palang luhaan kayo, basag-basag kayo. Kapatid, i-meditate nyo itong verse na to. Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. May panahon ba na wala si Jesus? Di ba wala? Yesterday, today, wala. Pati forever. Missing ba si Jesus? Wala. Ganyan po ang ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Hindi man natin alam kung anong mangyari ngayong 2026, pero sapat na malaman natin. He control everything. Sapat na malaman natin may purpose ang Lord sa buhay ko. Sapat na malaman natin na may simpatya ang Diyos. Sapat na malaman natin na walang imposible at ibibigay niya yung breakthrough sa kanyang mga hinirang. Kaya, don't let your heart be troubled. God is doing something great in His time. Tayo po tayong lahat. Hallelujah! Glorify your holy name, Jesus. Glory. In Christ alone. Amen. I place my trust. Sige po. And find my glory in the power Hallelujah. of the cross. Kung ikaw'y nagtitiwala sa Panginoon, singit. Every victory. Kung gusto mong Let it be ilagay uli sa Diyos ang iyong pananampalataya, my lift up your hands to source the of Lord. strength, Hallelujah! my source of hope Oh! is Christ Ikaw alone. lamang, Panginoon! Christ alone. Glory, glory, glory! Place my trust and find My glory in the power. of the Oh, thank you, cross. Jesus! Every victory, let it Yes! be said of me. Oh, My source of strength, my Woo! source of hope In is Christ. Christ alone. Oh. In Christ alone. Yes. I Yes. place my Put your trust into the Lord. Find my glory In the power of that cross. in every Hallelujah. victory. Glory. Let of me, my source of Yes. strength, My source of hope is Christ. alone. Yes. Only you, Jesus. I place Hallelujah. in My glory in the power of God cross. Oh, Jesus. Let it be said of thee, my source of strength, my source of hope Is Christ alone. Hallelujah, hallelujah. Bakit ko po kinausap si Ate Jeng? Hanggang 12:30 pala tayo.
May conviction po kasi sa akin. Gusto ko pong buksan ng altar. Sa lahat po na gustong lumapit sa Panginoon. Kapatid, dalhin mo ang buhay mo. May suliranin ka, may karamdaman ka, walang imposible sa Diyos. Bubuksan po namin ang altar ngayong umaga. Hindi ko po alam kung paano magkakasya sa 30 minutes. Pero uuwi po tayo ng 12:30. Habang inaawit po ng worship team ang kantang ito, at aawitin natin lahat. Kung gusto mong maipag-pray ngayong umaga, huwag kang mahiya. Pribilehiyo ang paglapit sa presensya ng Diyos. Kung naniniwala ka na sa iyong paglapit sa Panginoon, kikilos ang buhay mo, huwag mong pigilan ang iyong sarili. Kung nangungusap ang Diyos sa iyong puso ngayong umaga, pumunta ka sa unahan, tutulungan ka namin sa prayer. Oh, we worship your holy name. Hallelujah! Oh, in Christ alone! Come, 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 come! Yes! Come! Glory in the power of God. Oh, we worship! Yes, come! Come! Glory! My source of strength, my source of hope is Christ, is the Lord, is Christ the Lord. Yes! Oh, glory! Glorify your holy name! Glory! Yes! Huwag kang mahiya, kapatid. Kung kailangan mo ang presensya ng Lord, come! Huwag mong pigilan na iyong sarili. Pumunta ka sa unahan. Ipapanalangin ka namin. Hallelujah! Oh, worship your holy name. Glory! Hallelujah! The power of the cross. Yes! Hallelujah! Yes! My source of hope is Christ the Lord. Sing it one more time. Oh, we worship your name, Jesus. We worship your holy name. Glory, glorify your holy name, Jesus. Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon. Yes! My source of strength, my source of hope is Christ the Lord. Hallelujah! Oh, hallelujah! Glory! Worship, worship your holy name, Lord! Oh, glorify your holy name. Yes, 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 yes. Oh, your presence is here. Your presence is here. Your presence is here. In the name of Jesus. Oh, your presence is here. Hallelujah. 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 Oh, glory. Glory. Glorify your holy name, Jesus. Oh, we worship your holy name. We worship your holy name. Hallelujah. Hallelujah. Glory, 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 glory. Sige po, i-worship niyo po ang Lord. Sige po, i-worship niyo ang Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Come on. Sige po, tayo pong lahat. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, glory. Lord, hallelujah. Amen. 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 Oh, glory, glorify your holy name.
Yes, 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 yes. Hallelujah. Glory. Hallelujah. The Lord is here. 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 Oh! Panginoon, yarigin mo ang lugar nito ng iyong kapangyarihan ngayong umaga. Yarababababababababay. Oh, Jesus. Yes, 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 yes. Hallelujah. 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 Yes, 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 yes. Oh, worship. Worship the holy name. Hallelujah. 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 Glory. Hallelujah. Glory. Naniniwala po ako na may gagawin ng Diyos sa ating kalagitnaan ngayong umaga. Kapatid, hindi ko po kayo pino-force na pumunta sa unahan. Pero kung nangungusap ang Holy Spirit sa iyo, huwag mong pigilan ang iyong sarili. Gusto kang i-bless ng Panginoon. Ang altar po ay ginawa para sa pagbigay ng ating buhay. Mananawagan pa ako sa huling pagkakataon. Baka mayroon pa po dyan nangungusap ang Holy Spirit. Come. 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 Yes. Huwag niyo pong bigyan ng pighati ang Holy Spirit. Kung nararamdaman niyo po kinakausap kayo. The Lord is moving in our midst. Come. Bring your faith. Come. Bring your faith. Come. Hallelujah. Oh, hindi lang po usapang itong mayroong karamdaman. Kung may matagal ka nang pinagpipray, kung may hiningi ka sa Panginoon at hindi pa nangyayari, ngayon kapatid, pumunta ka sa harapan at manalangin ka uli sa Panginoon. Come! Hallelujah! Oh, Rabasyanda, Rababababababababahay. Praise the Lord! Praise the Lord! Niling ko po na maging sensitibo po tayo sa presence ng Lord. Hindi po aksidente ang oras na ito na tayo po ay nandito sa presence ng Panginoon. At ito po yung hinahanap ng ating puso na patuloy niya tayong i-touch. Kailangan po natin si Lazaro inilibing ng kanyang mga kapatid. Pero si Jesus inalis sa libingan si Lazaro. Bakit? Nandun kasi si Jesus eh. Kung nasaan ang presence ng Lord, may breakthrough po sa ating buhay. Maniwala po tayo. Maniwala po tayo. Aawitin po uli natin in Christ alone, in Christ alone. Pagkatapos po nito, be sensitive. The Lord is moving in our midst. In Christ alone, yes, I place my trust and find my glory in. Sa lahat po nung nasa unahan, sige po, ihanda niyo po ang inyong puso. Itaas niyo po ang inyong kamay. Sabihin niyo kay Jesus, Jesus, kailangan kita. Jesus, kailangan kita sa buhay ko. Paniwalaan niyo po, may gagawin ang Lord sa inyo ngayong umaga. Maging po naman nandiyan. Hallelujah. Singing one more time, in Christ alone. In Christ alone. Yes! Hallelujah. Oh, in the power of the cross. Yes! For Jesus.
of thee. My source of strength. Siya lang po ang source ng strength. Source of Glory! Praise the Lord. Sing it one more time. Oh, Jesus. I place Oh, glory. My glory in the power of the cross. everything Amen. Of me, my source of strength, my source of hope is Christ. And for the last time, Christ. Lord, salamat, salamat. Oh, my source of hope is Christ alone. Oh, glory. Yes. Worship the Lord. Come on. Worship the Lord. Higit po sa lahat yung nasa unahan. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Oh, rab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 
Yes. 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 Hallelujah. Yes. Hallelujah. 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 Oh, we praise your name. We praise your name. Glory. Glorify your holy name, Lord. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Hiningin ko po ang mga leaders. Nalapitan po natin ating mga kapatid at ipanalangin. Oh, Rababababashanday. Prepare your heart. People of God, prepare your heart. Oh, prepare your heart, people of God. God is moving in our midst. God is moving in our midst. God is moving in our midst. Oh! Yara ba 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 handayara handayara handayara. Yes! Glorify your holy name. Glorify your holy name, Lord. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, Holy Ghost. Let your fire. 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 In the name of Jesus. Yes, Lord. Once again, in the name of Jesus.
Hallelujah. 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 Ngayong umaga po, salamat sa Panginoon sa kanyang presensya sa ating kalagitnaan. Pero gusto ko pong manalangin sa lahat po ng mayroong karamdaman. Since si Jesus po ang ating pinapaniwalaan na walang imposible sa Kanya. Saan man kayo naroroon, taas niyo po ang inyong kamay kung kayo po ay may karamdaman. Hallelujah. Paniwalaan niyo po, siya po yung ating manggagamot. Praise the Lord. Awitin po natin ang awit na ito. You are the God that healeth thee. You are the God. Amen. Sige po. Praise the Lord. Praise the Lord. You are the Lord, My healer. Gawin niyo pong personal. Hallelujah. You sent your word. Gawin niyo pong personal ang awiting ito. Kasabay po ng ating pananampalataya. You are the Lord, my healer. Sing it one more time. You are the God. Yes. that healeth Oh, Lord. thee. You are the Lord, my healer. You sent your word. Yes. and healed my Amen. disease. Amen. You are the Lord. For the last time, My healer. sing it once again. You are. You are the God Hallelujah. that healeth thee. Yes. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Amen, amen. Hallelujah. Sige po, manatili po nakataas ang ating kamay sa lahat po na may karamdaman. Si Jesus po hindi lang po sa Savior. He's our great healer. Amen? He's our Jehovah Rapha, the great physician. Lord, sabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita, ito po yung dahilan, Panginoon, kung bakit hindi lang basta, Lord, pinako ka, kundi hinampas ka pa, Panginoon. Dahil sabi sa iyong mga salita, sabi po ni Isaiah, Panginoon, bago pa nangyari yon, Panginoon, by your stripe, we are healed. Pumupunta po kami sa iyong salita. Panginoon, ngayong umaga, kita ko po ang daming kamay na nakataas. May pangangailangan sa kagalingan. At aming pagkakilala sa iyo, Jesus, kayo po ang aming great physician. Salamat po sa mga doktor na ginagamit mo. Pero ngayong umaga, Panginoon, ina-anchor namin ang aming pananampalataya na kayo po ang aming manggagamot. Sige po, hawakan niyo po ang inyong mga karamdaman, yung kabilang kamay at yung kabilang kamay nakataas sa Panginoon. Lord, salamat. Sabi niyo, Panginoon, yung authority na binigay niyo sa amin to cast out demons, to declare your power, Father God, magpagaling ng mga karamdaman sa iyong pangalan, Panginoon. Right now, in the name of Jesus, pumupunta po ako sa ministeryong yun, Panginoon, as your servant, Father God. Allow me, Lord, to speak healing in this morning. Allow me, Lord, to speak power in the name of Jesus. Allow me, Lord, to speak, Panginoon, kalayaan mula sa karamdaman ngayong umaga. Lord, hawak-hawak po ng aking mga kapatid yung kanilang katawan na mayroon pong karamdaman. Hindi ko man po ma-mention ng mga karamdamang ito. Pero ngayong umaga, isinasubmit ko sa iyong presensya ang mga karamdamang ito. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Lord, lusawin mo ang mga karamdamang ito. Mga bukol, Panginoon. In the name of Jesus. Hallelujah. Sakit sa puso, Panginoon. Sakit sa kasukasuan, Father God. Sakit sa kidney, Panginoon. At kung mayroong cancer man sa aming kalagitnaan, O Diyos, I declare complete healing in the name of Jesus. Your name is so powerful. Your name is healing. Your name is so powerful, Jesus.
Lord, mula dito sa sulok na ito hanggang sa kabilang sulok na ito, ang buong kwartong ito, Panginoon, sa lahat na nakataas ng kamay, I speak healing in the name of Jesus. Receive your healing right now. Receive your healing. I speak healing right now in the name of Jesus. I speak healing right now in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Pinagaling mo kami ngayong umaga. 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 Salamat po, O Diyos. Salamat po. Panginoon, Ikaw ang Diyos na dakila. Mangyayari ang iyong salita na dahil sa mga bagay na mayroon kami, mag-glorify ang dakilang pangalan. Lord, lahat ng gumaling, Panginoon, magsasalita at magbibigay sila ng papuri at parangal sa iyo dahil ikaw ang Diyos na naranasan nila. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat ngayong umaga, Panginoon. Lahat ng ginawa niyo, O Diyos, maging pang pumunta sa altar, Panginoon. Lord, salamat sa aking mga kapatid na tumulong sa prayer. Alam ko, Lord, ang prayer nila ay nakarating sa iyong trono, O Diyos. At binubuhos mo na, ginagawa mo na, Lord, ang mga prayer na yon. Salamat po, i-bless niyo po patuloy ang church na ito, Panginoon, ang congregation ito, ang second service. Ikaw po ang Diyos na patuloy na maparangalan sa aming buhay ngayon at magpakailanman. In Jesus' name, Amen, Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Thank you po.